Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 4 PM edition. Mga kapatid ng whistleblower sa kaso ng missing Sabongeros na si Julie Patidongan, arestado at nasa kustodiya na ng PNP. Arestado at kasalukuyan ang nasa kustodiya ng Philippine National Police ang dalawang personalidad, na siyang itinuturing na missing link sa kaso ng mga nawawalang Sabongero. Napag-alaman ng mga otoridad na pawang mga kapatid ng whistleblower sa kaso na si Julie Dondon Patidongan ang mga nahuli, na siyang kinilala naman bilang sina Ella Kim at Jose Patidongan. Magugunito naman na nauna na dito ay mga nabanggit na ang whistleblower na si Patidongan hinggil sa dalawang personalidad, na kilalang kilala niya na siyang sangkot din sa mga nawawalang Sabongero, ngunit hindi niya ito pinangalanan. Sa isang pulong balitaan sa Campo Crame kaninang umaga, ay ipinaliwanag ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na nahuli ang dalawa sa isang bansa sa bahagi ng Southeast Asia, matapos na gumamit ng alias sa kani-kanilang mga pasaporte, na siya namang itinuturing na isang malaking paglabag sa batas. Matapos matunton ang kinaroroonan ng magkapatid ay agad na nagkasa ng isang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group sa pangunguna ni dating CIDG Director Police Brigadier General Romeo Macapas dahilan para maaresto at maibalik sa bansa ang dalawa nitong July 22. Agad namang ipinaliwanag ni Fajardo ang naging partisipasyon ng dalawa sa kaso ng mga nawawalang Sabongero, kung saan si Ella Kim umano ang siyang nag-withdraw sa ATM account na pagmay-ari ng isa sa mga Sabongero, habang si Jose naman ang siyang nakuhanan ng video na umano'y naging escort sa isa sa mga kinidnap na Sabongero. Nanindigan naman din si Fajardo na lehitimo ang kanilang ikinasang operasyon at ang kanilang naging pag-aresto, matapos na mapag-alaman na mayroon ding mga outstanding warrant of arrest ang magkapatid sa ilalim ng magkaibang paglabag. Ang operasyon naman ay mayroong malalim na koordinasyon sa Bureau of Immigration at aprobado rin ang kanilang case operational plan, upang tahimik na maaresto ng mga otoridad ang dalawang sospek. Nanindigan naman si Fajardo na bilang isang legal strategy kinailangan silang i-discharge, bilang state witness at sampahan ng kaso dahil sa mga naging malalim na partisipasyon nila sa kaso ng mga nawawalang Sabongero. Samantala, dahil naman sa pagkakahuli ng dalawa ay mas naging kumpiyansa at naniniwala ang pambansang pulisya, na mas mabibigyan ng linaw ang kaso ng mga nawawalang Sabongero, bilang mga kritikal na bahagi ng investigasyon ng kanilang mga naging partisipasyon. Sa iba pang balita, DA sisimulan ang pagbebenta ng 20 pesos na kilong bigas sa Rehiyon 2 at 3. Nakatakdang simulan ng Department of Agriculture ang pagbebenta ng 20 pesos sa kada kilo ng bigas sa ilang lugar ng Region 2 at 3. Ayon kay DA Deputy Spokesperson Assistant Secretary Joycel Panlilio, na sa August 13 sisimulan nila ang pagbenta ng 20 pesos na kilo na bigas sa piling lugar sa Region 2 at 3, kabilang na ang mga magsasaka at mga middle-income na pamilya. Mayroon kasing inilaan na 18 billion pesos na budget ng ahensya para sa nasabing programa. Magugmitang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawig ng pagbebenta ng 20 pesos na kilo ng bigas sa iba't ibang bahagi ng bansa. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.